Matapos nga ang ilang kongresista, sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva naman ang idinawit sa paghingi umano ng kickback sa mga flood control project. Itinuro sila ni dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na humarap sa Kamara kanina. Iyan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Pagsalang ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, mabigat na alegasyon ang kanyang agad binitawan. 2 senador at isang dating undersecretary ng DPWH ang kanyang tinuro na kumikickback umano sa mga flood control projects sa Bulacan. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. 600 million pesos last 2023 from Senator Joel Villanueva. At ang SOP nito ay 30% din. Ang 30% commitment o SOP na sinasabi ni Engineer Hernandez ay yung napunta sa mga senador. Kung susumahin, 106.5 million pesos ang 30% ng 355 million pesos. 180 million naman ang 30% ng 600 million. Na-deliver daw ang SOP na ito kay dating District Engineer Henry Alcantara base sa sinabi umano niya kay Hernandez. Si D. Alcantara namin ang masasabing chief implementer. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. At least 3% po siya sa lahat ng projects na dumadaan sa opisina namin. At pinapasabi pa nga sa amin sa mga kontraktor na kung gusto nyong magkaroon ng maraming project sa susunod, ay magbigay kayo ng additional na 2% sa kanya. Parang finder's fee daw. Ayon kay Hernandez, si Alcantara ang nagde-deliver ng pera sa mga politiko at kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagbitiw na kamakailan. Ang para kay Villanueva, hinatid pa raw mismo sa bahay ng senador. Dineliver sa bahay niya sa Bukawi ni D. Alcantara at dating hepe ng aming construction si Engineer JP Mendoza. Minsan sabi ni Hernandez, sa opisina niya sa DPWH Bulacan, pinadadala ni Alcantara ang pera tulad ng dinala ni Sally Santos ng Sims Construction. Proyekto ng Sims Construction ang Ghost Flood Control Project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na nabuking ni Pangulong Marcos. Sa office ko po dinadala ni Sally Santos lahat ng pera na nakakahon. Can you tell us, before this committee, kung gaano nakalaki ang dinalang pera ni Sally Santos sa office mo? Lahat po ng dinideliver ni Sally Santos na pera na nakakahon, wala po akong ginagalaw doon. Yun po ay pinakukuha rin ng boss ko sa opisina ko. Kaya lang po doon pinapalagay kasi wala pong taong umaakit doon sa opisina ko. Wala po akong katabing opisina doon. Napakasanto mo naman. Yung bilyon na hindi nababawasan at wala ka man lang party doon. Mula 2022. Teka muna, 2022 hanggang anong taon? Yung bilyon na yon? 2025 po. 2022 to 2025. Okay. So sabihin na natin, pag-deliver sa opisina mo, para kanino yon? Para kay District Engineer Henry Alcantara. Pero itinanggi ni Alcantara ang lahat ng sinabi ni Hernandez. Wala raw siyang tinatanggap na pera at di rin siya kumausap ng mga politiko at nagde-deliver ng porsyento. Yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera, hindi po totoo. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Kahapon po sa Senado, binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Kung iyon po ay kontrata nila. Handyan po ang mga hepe namin, nakasama namin dati. Handyan po ang project engineer na magte-testify po
Sila po ay mga biktima po ng pamumwersa at pamimilit ni Engineer Bryce at ni Engineer JP de Guzman. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi-deliver sa mga politiko. Si Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. At sino po ang makakaalam kung sino po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Itinanggi rin niya magkakilala sila ni Senator Estrada. Sa isang punto nito, isang litrato ang ipinakita ni Hernandez kung saan magkasama si Alcantara at si Estrada. Ito raw ay nang dumalo si Alcantara sa birthday party ng senador. Kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Sabi ni Alcantara na imbitahan lang daw siya ng ibang kaibigan. Nagpakita rin si Hernandez ng isa pang litrato kung saan magkasama sina Senator Estrada at Alcantara. I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara and Senator Jinggoy Estrada have met a couple of times already. And they appear, what do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. At nagkatuwa Hindi na rin naitanggi ni Alcantara ang koneksyon niya sa pamilya Estrada. Nung mayor si Erap Estrada sa Maynila, nasa DPWH Manila si Alcantara, kasama si DPWH Undersecretary Bernardo. Magkasama ko sa Maynila, magkasama ko sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin niyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po kong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Nagpakita rin si Hernandez ng mga litrato ng bulto-bultong pera na dineliver daw kay Alcantara. Sa litratong ito, si Alcantara raw ang naka-blue shirt. Nakaparte-parte na raw ang pera. Depende sa pagbibigyan sa utos ni Alcantara. Pero di sinabi kung para kanino. Yung pera po na yon, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. Pinakita rin ang screenshot ng mga disappearing messages umano sa isang messaging app sa pagitan daw ni Senator Villanueva at Alcantara. Kinunan daw ito ng picture ni Engineer JP Mendoza na nagsabing ito raw ay tungkol sa requests para sa multipurpose buildings. Noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control. Sinasabi ni Senator Joel na bababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siyang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. May screenshot din na pinakita na umano yung messages sa pagitan ni Hernandez at isang contractor tungkol naman sa delivery ng pera. Diyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Nag-request si Hernandez ng proteksyon sa Kamara para doon madetine, imbes sa Senado, kung saan siya na-contempt. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, napagkasundoan nila na sa custodial center sa Camp Crame at ang Senate Security ang magbabantay. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinabulaanan naman ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva ang aligasyong tumanggap sila ng kickback. Balak kasuhan ni Estrada ang dating DPWH District Engineer na nagbitaw ng akusasyon. At nakatutok si Ian Cruz. Para himay na. Matapos ibunyag kahapon ni Pacifico Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ng mga congressman na humingi umano ng kickback mula sa mga Discaya, ang tanong ni Senador Jinggoy Estrada. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na? Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that your Alam mo statement. naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Ilang nalalaman ko sa flood control project. Pero ngayon, di na biro ang aligasyon ni dating DPWH District Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Infracom ng Kamara na nagdawit kay Estrada at Senador Joel Villanueva sa kontrobersya sa flood control projects. Bintang ni Hernandez,
tumanggap ang dalawang senador ng kickback sa proyekto mula kay dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Si Estrada, mariing pinabulaanan ang aligasyon. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong siya sa Senado. Giniit din Estrada, hindi niya kilala si Alcantara. Hindi rin daw niya matandaan ang picture nilang dalawa. I do not know, I cannot recall that event, pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Kaugnay sa aligasyong nag-download siya ng mahigit 300 million pesos na flood control projects sa distrito ni Alcantara at kumikbak umano ng 30%, sabi ni Estrada. Lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Balak na raw niyang magsampa ng kaso laban kay Hernandez. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Sa isang privilege speech naman, itinanggi rin ni Villanueva ang mga paratang ni Hernandez. Hindi lang po categorically denying yung binabatong putik sa atin at para dumihan ang ating pangalan. May resibo po tayo, madaling verifikahin, tayo po ay more than willing mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon sapagkat wala po tayong tinatago. Ayon ng patulan ng senador ang mga sinabi ni Hernandez na umano'y gumagalaw sa kumpas na hindi niya tinukoy ang pangalan. This is way too low. Assistant District Engineer. Para namang, bakit naman pag-aaksayahan ko ito ng panahon? And then, ito nga po, lumabas bigla kahapon ang taong ito. And I'm not trying, Mr. President, na just to defend myself and hit this pawn, Mr. President. Kasi alam naman natin sinong may hawak dito. Dati nang itinanggi ni Villanueva ang anumang kaugnayan kay Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Wala kayong... Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Nilinaw ni Pacifico Diskaya sa pagdinig ng Kamara ang ilan sa mga pahayag niya kahapon sa Senado, kaugnay sa mga nabanggit na kongresista kabilang ang House Speaker. Dumalo rin sa pagdinig si Mayor Vico Soto na sinabing maging maingat sa mga maririnig sa mga Diskaya. Nakatutok live si Maris Umali. Maris? Melticom ang bibig ng kontratistang si Pacifico Curly Diskaya sa pagharap dito sa Kamara. Kahit ilang beses siyang tinanong kung may iba pa bang mga kongresista o senador siyang nakatransaksyon at gustong pangalanan, wala na itong binanggit. Naungkat din sa pagdinig na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Diskaya noong nakaraang administrasyon. Sa Senate po, kasi marami pong tumatawag sa akin. Unang bungad na bilyonaryong contractor na si Pacifico Curly Diskaya sa pagdinig ng Kamara, nilinaw niya agad ang pahayag kahapon sa Senado kung saan nabanggit si dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Zaldico at saka ni Speaker.
Kung dire-diretso si Diskaya sa Senado kahapon, kanina tikom ang bibig niya sa mga nakatransaksyon niya. Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko. At Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? hindi po, Your Honor. Yes po. Wala na kayong idadagdag o babaguhin dito? Kasi hindi ko po maintindihan yun. Wala na po. Wala na. Nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya. Meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Your Honor, wala na po. Sa pagdinig na laman ng komite na ang nagnotaryo ng sinumpaang salaysay ni Diskaya ay may expired license, kaya dito pinabasa sa kanya. Kaya hindi na rin muna pinag-usapan ang nasa listahan ni Diskaya. Dumating sa pagdinig si Pasig City Mayor Vico Soto. Nakalaban niya ang asawa ni Diskaya na si Sara sa pagka-alkalde noong eleksyon 2025. Ang sabi ni Mayor Vico, kailangan maging maingat sa mga maririnig mula sa mga Diskaya. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Kaya ito po talaga yung nakikita natin. Kahapon po sa statement, sa sworn statement po nila, ay na 2 to 3% lang daw ang kinikita nila sa bawat kontrata. Obvious naman po nakasinungalingan ito. Ipinakita naman ni Congressman Janet Garin na nag-umpisang tumaas sa bilyong piso ang kinita ng mga Diskaya mula 2017 hanggang 2022. In fact, in 2022, which is supposed to be the first pandemic recovery year, Mr. Chair, ito dapat yung tinulungan nating makaahon, makabangon ang maliliit na mga negosyante, kaakibat yung ating mga MSMEs, umakyat ang gross, ang revenue from construction, from government ng Diskaya Group to 20.524 billion. Sa pagtatanong naman ni Representative Chel Jokno, lumabas kung payag si dating District Engineer Henry Alcantara na mabusisi ang SALN at phone records. Are you willing to produce your SALNs while you were a district engineer? Yes, Your Honor. Willing din po ba kayo mag-submit ng waiver ng bank secrecy law? Wala naman po akong tinatago pero siguro naman po it's my right to reject po yung request po. Kayo ba'y willing na mag-submit ng inyong statement of assets, liabilities at net worth Yes dito po, Your sa Honor. committee? Are you also willing to waive the bank secrecy laws para malaman natin kung totoo yung mga binabanggit ninyo? Yes po. Mel, ibinunyag din ni Mayor Vico Soto na kamakailan ay inalok siya ng isang common friend na makipag-meeting kay Mr. Diskaya hinggil daw marahil sa pagiging state witness. Ngunit tinanggihan niya ito. Nag-adjourn na ang pagdinig kaninang 5:15 p.m. at iaanunsyo na lang din daw kung kailan ang susunod na pagdinig. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Kamara. Balik sa Mel. Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali.